So yun po mga idol, no? Isa mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Kaya nakaano na po kami, kauwi na po kami at kagabi binalikan namin si Commander Cruz doon na hindi na kami nagano. Flashlight lang yung dala namin ni Jerome. Nilibing po namin siya at nilagyan namin ng ano lang, artificial lang na ng kahoy lang na krus. Sobrang sakit po para sa amin, sa part namin na maglibing ng kapatid, no? At alam naman po natin na may mga anak din po siya na nagano pa, naghihintay pa sa kanya na makita siya, umaasa na makauwi siya doon, may dalang mga pagkain, may dalang sorpresa, pero wala. Sobrang sakit lang po isipin. At hindi ko po matanggap yung nangyari talaga kay Commander Cruz. Ginawa po namin lahat, pero humihingi din po kami ng patawad dahil doon sa kumbaga parang parang sinisisi namin yung sarili namin kaya nangyari to. Dahil nagpadala kami sa pagod, nagpadala kami sa sakit, sa panghihina ng katawan namin. Kaya uwi kami ng uwi. Pero kung alam lang talaga namin kung saan siya, hindi kami mahihirapan na i-rescue siya. At may nangyari din sa yun nga, hindi ko pa alam kung ano nangyari doon talaga sa informer namin. Pero Hindi na talaga siya nagpunta sa bro. Hindi ko na makontak yung number niya. Pero ito po yung mga idol, no? Gagawin po namin lahat, mabigyan lang po ng hustisya yung nangyari kay Brother Cruz. At kay Dudoy naman, actually pumunta kami doon kanina sa bahay nila or doon sa tinitira ng papa niya. Hindi lang kami kumbaga lang po yun, yung pagpunta namin doon hindi na po namin binidyo para nang sa ganon safety po yung papa ni Dudoy. Kasi medyo yung sitwasyon ng papa ni Dudoy medyo masakit din makita dahil parang tulala siya dahil dun sa nangyari sa anak niya. Hindi man lang daw niya nagawang tulungan. Pero sabi ko, huwag mo sisihin yung sarili dahil kung hindi lang dahil sa mga tusong kalaban na yan, hindi naman mangyayari ito, sabi namin ganun. At kumpirmado po mga idol na mga tauhan ni Superior Dragon o ni Commander Dragon yung kumuha kay Dudoy dahil nakita din daw. Pasensya na po kasi may mga padaan-daan na mga tao at may ingay po talaga. Daanan kasi yung likod ng camera parang kalsada. So nakita din daw ng si Phantom siguro yun kasi nakapula daw tapos may kawit na dala. Si Phantom siguro. Oh, yun yung nakita. Tapos may nakaitim din na may kapa. Duda ko si Superior yun. Kapitang Superior at may mga din. Wala namang ibang wala namang ibang mga tao na kailan may mga sultan dito. At may mga tauhan din daw, marami daw kaya gusto niyang balikan, gusto niyang hilahin si Dudoy pero sinigawan siya.
Sinigawan siya ng ni Dudoy na umalis ka na kasi wala ka rin magagawa dahil alam ni Dudoy kung anong klase yung mga kalaban. Kaya Talagang kung ano siya bro, bumalik pa siya bro. papatayin talaga siya. Ano siya? Delikado. Kung hindi siya papatayin, Bibihagin. dala din siya. Kasama sila ni Dudoy. Bukas mga idol, explore po kami, no? Dala namin yung galit. Dala namin yung paghihinagpis. Baon namin yung sakit dahil sa pagkamatay ni Commander Cruz at sa pagkadukot nila kay Dudoy. Hindi man sapat yung lakas namin para lumaban dahil sa hukbo nila, pero gagawin po namin lahat ng strategy para po maging safety si Dudoy at mabigyan po namin ng hustisya yung pagkamatay ni Commander Cruz. At awareness naman po dun sa mga co-hunters namin. Ingat po tayo palagi, mga bro. Wag nating pababayaan yung mga sarili natin. Kahit nasa matinding galit tayo, kahit ako wala akong pakialam anong yung mangyari. Pero ang sa akin lang, na sana isipin pa rin natin yung kapakanan ng pamilya natin. Dahil na-feel ko po talaga yung parang mawala ng ama yung mga anak. Kasi kagaya yan bro. Hindi ko lang alam bro, yung pamilya ni Commander Cruz, yung mga anak na mga maliliit bro. Maliliit. Yun yung mga problema mga idol. Sobrang sakit talaga yan sa maiwan na pamilya. Maliliit pa yung mga anak niya. Lalong-lalo na yung mga anak na nag-aasa pa na uuwi pa yung papa nila. Oo nga. Siguro kung tanungin mo yan bro, mga bata, sa isipan nila bro, buhay pa yung papa nila bro. Oo, kung hindi sila nakatingin sa mga video natin, kasi hindi nila alam malamang ngayon iniisip pa rin nila na yung papa nila buhay pa. uuwi. Hinihintay pa nila. Sobrang po talaga, sobrang sakit. Para yung parang dahil sa sakit na nararamdaman mo, parang lahat ng katawan mo punong-puno ng galit. Gusto ko pong lumuha, gusto kong umiyak doon sa nangyayari, doon sa paglibing at nung nakita namin si Commander Cruz, pero nangingibabaw yung galit dahil sa ginawa nila sa kanya. Imbis na umiyak ako, sinabi ko na lang sa sarili ko na pagbabayaran nyo lahat. Paghiganti ka namin bro. Paghihiganti ka namin. Yan na lang yung solusyon namin kasi wala na kami ibang magawa ang paghiganti. Yan na tinatanong kay Pinunong Kapura kung ano yung pwedeng mas mabisang gawin para matapos sa mga kalaban na yan. Kaya ang tanging na sabi niya lang lumaban ng lumaban. Hindi titigil. Hindi titigil sa paglaban. At kailangan buo yung loob, huwag mawalan ng pag-asa. Yun yung palagi sinasabi. Oo, kasi wala na ibang paraan mga idol, no? Lumaban at lumaban na. Kasi kung gagawin pa namin yung mga madadaling paraan, wala ding magagawa kasi kailangan pa natin ng mga budget, wala nang oras mga idol. Kaya
At sabi pa nga ni Pinunong Kabura na matagal niya pinag-isipan kung kaya ba daw namin pumunta doon sa sa ikapitong bundok para kunin yung mahiwagang mutya or isang mutya na nakakabigay or magbibigay sa katawan ng isang tao na humahawak doon para kontrolin yung mga malalakas na pwersa. Sabi ko naman kung babasihan natin ilang araw pa yun. Ilang araw pa yun pupuntahan natin. Kaya pinagdesisyonan ko si Brother Jerome. Nag-uusap kaming dalawa. Mas mabuti na yung lumaban muna kami. Unahin namin si Dudoy paghahanap bago pa mahuli ang lahat. Yun yung napag-usapan natin. Kasi hindi namin mga idol, hindi namin tiis ng kalagayan ni Dudoy ngayon nasa kamay ng kalaban. Hindi namin papabayaan si Dudoy kasi baka mangyari naman ang nangyari kay Commander Cruz. Yan yung nasa isip namin, mga idol. Si Dudoy umiwas muna sa gulo dahil gusto niyang unahin yung papa niya. Gusto niyang safety. Pero kumbaga binigyan niya ng time muna yung papa niya na makasama para makaiwas din sa gulo. Wala sinusundan talaga ng mga kalaban. Kaya sabi ko sa papa niya, huwag masyado mag-alala. So gagawin namin lahat, makakaya namin para mailigtas si Dudoy. At yun, pagdasal niyo po kami mga idol, no? Tagumpay po kami. Gawa po ng alam naman po natin na hindi po basta-basta yung mga kalaban namin. Hindi po hindi po mga aso na kung makikita nila na may dala kang pangpalo, mga kahoy, matatakot yan, tatakbo yan. Pero hindi. Pumapatay din po ng tao yan na walang kalaban-laban. Kahit lumaban pa, papatayin din. Yan sila idol, pag makakita sa kagaya namin, makita nila kami, hindi tatakbo pa palayo yan, tatakbo pa palapit. Parang asong ulol, gustong kumain ng tao. Ano man yung makita nila, kakagatin agad. Yan sila. Nagdodoble ingat po kami. Dahil po ayaw din po namin na mawalan yung pamilya namin. Pero mawala kami sa pamilya namin. Mawalan kasi importante din kami sa pamilya namin. At isa pa, ayaw din po namin na lubos ka mag-alala sa kalagayan namin, ano mga mangyari sa amin. Pero sa pagkakataong ito po mga idol mo, humihingi po ako ng pasensya sa inyo na sa mission pong ito, bukas, hindi na po galit na po yung gagamitin namin sa laban. Gusto ko po sa harapan ng kalaban talaga. Matikman nila yung galit. Kasi hindi ko ugali yung yung galit. Sobrang galit mo. Pero pag nagsasalita ka, pagalit din. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko kung saan ako galit sa mga kalaban, doon lang ako ganun. Parang ganun yung attitude ko pagdating sa mga. So, bro, bukas, explore tayo. Pero depende na lang sa
sa kakahinat na ng laban na yan. Kasi kailangan talaga na makuha natin si Dudoy para mahanap natin siya. Pero sa ngayon po mga idol, ano po, uwi muna ako doon sa amin, sa pamilya ko para magpaalam. Hmm. Para kahit ano na mangyari sa atin dito, hindi na sila maghanap na saan. Pero babalik ako agad bro. Balik agad. Bukas, explore tayo. Gusto ko na palabas yung galit. Sakit dun sa mga ginagawa nila. Hindi na yan ano po, hindi na yan tama. May mga ano pa rin. May mga sumpa pa rin sa katawan namin, pero hindi na namin iniisip yung mga ito. Basta't kaya. Wala nang sumpa-sumpa. Pero minsan, hihina rin. Bigla na lang kami nanghihina. Sa katunayan, wala sa kondisyon yung katawan namin para lumaban, pero nananaig yung kagustuhan namin na lumaban. Kaya nagkakaroon kami ng lakas. Nakaipon ng lakas kunti. Pero hindi naman masyado, no? Hindi naman masyado yung tawag mo. Hindi naman masyado nakaka-apekto sa atin. Pero kahit minsan bro, kahit nasa ano lang, nakaupo lang tayo, pakiramdam ko parang parang mahilo ako, matutumba ganun. Ganyan yung epekto talaga nun. Minsan nga ako para akong mababaliw, parang may ibang pumapasok sa isip ko na ganito yung gawin mo, ganito ganyan. Parang may nagko-control kasi kumalat na yung Hindi siya madaling kumalat kasi naanuhan namin sa orasyon namin, yun. Pinipigilan namin sa orasyon namin. Pero hindi po magtatagal, talagang masasakop na po talaga yung utak namin sa sumpa na to. Pero ganun pa man, pagdasal po kami mga idol na sana magtagumpay kami sa mission, kamit natin yung hustisya para sa pagkamatay ni Commander Cruz. Magtagumpay tayo na makuha si Dudoy at makamit din natin yung hustisya para sa mga taong biktima or sa mga inosenteng biniktima ng mga tao na yun. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa walang sawa na suporta ninyo mga idol. Pagmamahal, pagdarasal, especially sa Panginoon. Maraming salamat sa inyo. At may garab shoutout po sa inyong lahat mga idol. Ito po si Brad Dudong Adventure. Adventure 23 po. Nagsasabing mahal na mahal po namin kayo lahat mga idol.